Sumainyo ang Panginoon. Magsisi kayo at naligdan ang inyong mga kasalanan sa bagat nalalapit na ang pag-aari ng Diyos sa inyo. So bahagi yun na kung saan ang tema na binibigyan natin ng liit ngayong panahon ng Advento ay pagkahanda. Pero hayaan natin na padalinin natin ang ating pagkaunawa ng pagkahanda. Dalawang bagay yun. Pagkataon na kung saan makita ko natin na una, ang paghahanda ay bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Hindi lang ito paminsan-minsan. Tawagan po natin ito din. Bahagi ng buhay, lifestyle. At kung tawagin na natin ay dapat ito ay SOP, Standard Operating Procedure. Hindi yung SOP na kinakailangan na yung padulas para sa mga nangungurako. Hindi. Ngunit yung SOP natin, ito ay bahagi ng ating normal na pagkilos. Dahil kinakailangan natin ang pag-aandam sa pagdating ng Panginoon. Bahagi na mismo ng ating buhay bilang tunay na paramis. Hindi yung kung tawagin ako natin ay kung kailan lang darating. Sana po yun ay ilagay mismo natin sa ating kalinangan na yun ay palagi na magiging bahagi ng ating buhay. Normally, hindi mo para sa special na panahon, ngunit bilang normal na pagkilos natin. Sa Ebanghelyo ay may dalawang image na pinapakita sa Jesus. Bakit ayaw kinakailangan mag-aanda? Kasi yung isang image ay isang palakol na rin, nakaambak. Ibig sabihin, isang palakol na rin, ready to strike. Hindi lang basta palakol na nakalagay sa tabi, nakataas na. Ibabagsak na lang. Kapag ang puno, natutulad ni Jesus, ang puno na yan, hindi mamunga ng sagad. Na hindi ito, kapag hindi ito mamunga ng mabuti, yun ang term, mabuti. Wala akong bunga, hindi rin mabuti. Hindi nga masama, wala rin bunga na mabuti, hindi rin mabuti yun. Kaya, ano ito kasi, pagkakataon na kung saan tinatawag tayo ng Diyos na mamunga, lumago, yumamo. Tunay lang pakinabangan natin yung biyaya ng pagligtas ng Diyos sa atin. Sana makita ko natin ito sa pagkilos natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Ano pa yung kalawang imahe? Ay yung ginatawag namin kalaykay. Sa Jesus hindi dalang kalaykay. At kanyang kakalay-kayin yung trigo sa kanyang bodega. At yung iba, bahagi yun. Noong unang panahon ng kasi yung iba, sinusunog lang. Napuntan pa sa unang ilan sa atin yung namin yung iba noong sinusunog lang ngayon. Pati iba, binibili. 20 pesos at may isang sako. Pero noong una, lalong-lalo ng panahon na Jesus, wala.
Walang ginagamit mo sa iba. Talagang sinusunog na lamang. Bahagi mo yun. So, ano tayo? Trigo o iba? Bigas o iba? Kasi hindi mo tayo ginagakot na Jesus. Kasi bahagi ko yun na darating ang panahon na ay tayo ay aanto sa sitwasyon na na kinakailangan na tayo ay mamula. At kung hindi, wala tayong pagmumula. Kaya sana makinggan natin na yung buhay natin, kahit na po yung pinurihan natin, yung buhay natin bilang mananampalang Kristiyan ay isang bagay ng pagkakataon. Sa panahon ng Pasko ng Pagsilang, mayroon tayong 4 na linggo. Kaya may dalag ka daw ang bahagi o na kung saan ay nasa ikalawang linggo tayo. Sa Pasko ng muling pagkabuhay ay mayroon tayong 4 na araw ng paghahanda. Yan din po bahagi o. Yung kung ating mga nobinaryo, kapag tayo nagpipiesta, hindi lang dapat tayo mismo sa pesta, tayo mga nobinaryo tayo, siyam na araw. Yung simbang gabi, nobinaryo din yun. Kasi siyam na araw din yun. Bilang pagkilala na kung siyam na araw na yun ay mula kung saan, siyam na buwan, na dinadala ni Maria sa Jesus sa kanyang sinapupunan bago niya inuwag sa daigdig na ito. So, bahagi ko yan mga paghahanda. Ganon din mo. Yung ating mga sakramento, yung sakramento ng binyag, tubig, yung banal na Eucharistia, ang sakramento ng ang kumpisan, pagkapahid ng dami sa mga may sakit, pagpapari at yung pagkamatay, pagpapari ng sakramento ng kasal. Yun ay bahagi na pagkahanda ninyo yun ay isang bagay na kung sa hindi mo yung graduation, no? Baka akala natin kasi kumisa ang tingin natin sa mga sakramento ay graduation din. Hinihanda tayo para magkaroon tayo ng lakas upang higit natin pakilapahan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. So, pero yun, sana makita natin na Diyos natin pakinayaan yung paghahanda ay tunay na bahagi ng ating pagkilos bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, hindi lang ako bahagi. Ngunit na rin, dapat ipagdiwang. Hindi ho yan pabigat. It is a celebration of life. Isang pagdiriwang ng buhay. Kasi kahit nasabihin natin na naganda ka, hindi sasabihin natin ang haba naman ang paghahanda natin, isang event lang, maaaring isang araw, isang oras lang natin na ipagdiriwang niyo. Yung mismo pagkahanda ay isang pagdiriwang. Part and partial na dakilang main event ng pagkilos natin. Kasi kung hindi maayos yung ating paghahanda, yung mismo pagdiriwang, walang patutunguhan. Kaya tayo kumisan, tayo kasi kapit o kumisan iba na nasasanay tayo kung tayo nag-aaral natin, mahilig tayo sa maraming kapag kung panahon, kapag kung nag-i-exam, sabi nga natin, ba't ka nag-i-exam? Kasi ba't ka nagkakrami? Kasi mag-i-exam na. Ngayon ka lang kasi na nag-aaral. Pero kung tutusin, kung tayo ay palaging nag-aaral bago mismo dumating yung
examination sa bawat lesson, hindi na ho magiging mahirap yung mismong pag-review natin. Ganon din ho. Sa biyaya na pinagkakaloon ng buong may kapal, ito mo rin po ay siguro nga sa alamang muli ng pag-aanda, isang pagkaalituran ko siguro ito, yung nanay, tatay, o yung anak na nag-aanda ng pagkain para sa kanyang pamilya, no? Na hindi niya lang kinatutuwa yung mismong pagkain ng kanyang inihanda, ngunit alin. Kung sa panahon na ito ay kanyang inihanda, na alam niya, ito ay kakainin ng kanyang pamilya. Mabubusog yung kanyang pamilya. Kaya habang na inihanda ito, ay mismong pagdiriwang na mismo ng dakilang event, nung mismong pagkain ng kanyang nilagpo. Pero yun naman makita ko natin na kaya nga sa ating apat na linggo nito, pinagdiriwang natin every Sunday, yung mismong expectation ng pagdating ni Jesus ay pinagdiriwang natin. Kaya bahagi yun ang pagiging hamon natin sa ating pagkikilos sa daigdig na ito. Huwag natin tingnan yung mga paghahanda natin bilang pabigat. Bagkus, tingnan natin ito bilang bahagi ng selebrasyon na siya matutunayan natin hanggang doon sa huling araw ng mismong pagdiriwang. So, bahagi ko yun, dapat ikatuwa natin sapagkat binigyan tayo ng pagkataon ng Diyos na maging kabahagi ng nabanggit na pagkilos. Kaya, kung tutusin, sabi nga natin sa Ebanghelyo, ano sabi ni Jesus? Magsisi kayo taligdan sa inyong mga kasalanan. Kaya, yung pagkahanda natin doon sa buhay na walang hanggan ay alin. Dahil sa pagsisisi natin at pagtalikod natin sa ating mga kasalanan bilang pagkahanda natin sa pang-araw-araw natin pagkilos sa panahon na inilagang natin sa daigdig na ito. Kaya sana ay yung langit na inaasam natin ay pakinabangan natin bilang bahagi. Kaya magiging makahulugan yung ating mismong pagkamit ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kasi bakit? Nagsisimula ito habang itinutupad natin ang ating mga pagkain.